Sa isang nayon malapit sa Gergesa, nakatagpo ni Jesus ang mga taong pinahihirapan ng mga espiritu na nagdulot sa kanila ng matinding sakit at kalituhan. Sa agsisan ng salita ng utos, pinalaya ni Jesus ang mga taong ito mula sa kanilang pagdurusa. Nagmakaawa ang mga espiritu na huwag silang ipadala sa kawalan, kaya pinayagan ni Jesus na pumasok sila sa isang kawan ng mga baboy na malapit. Sa sandaling pumasok ang mga espiritu sa mga baboy, ang mga hayop ay nagtakbuhan ng ligaw at lumundag sa isang lawa at nawala sa paningin. Pinanood ng mga tao na may pagkamangha habang bumalik ang kapayapaan sa kanilang nayon at ang mga pinahihirapan ay ngayon ay kalmado at malaya na. Sa kanyang paglalakbay, nakatagpo si Jesus at ang kanyang mga alagad ng isang puno ng igos na walang bunga. Ito ay isang simbolo ng pangako na walang ipinapakitang resulta. Nagsalita si Jesus sa puno, sinasabing hindi na ito magbubunga kailanman. Kinabukasan, ang puno ay natuyo mula sa mga ugat nito. Isang matinding paalala ng kahalagahan ng pamumuhay na may bunga, puno ng pananampalataya at aksyon. Isa sa mga pinakakamanghamanghang himala ang nangyari nang matanggap ni Jesus ang balita na ang kanyang mahal na kaibigan na si Lazaro ay namatay na. Nang dumating si Jesus, 4 na araw nang nasa libingan si Lazaro. Ang hangin ay mabigat sa kalungkutan at ang mga kapatid ni Lazaro ay labis na nagdadalamhati. Ngunit si Jesus, na may malalim na pagmamahal sa kanyang puso, ay humiling na alisin ang bato mula sa pasukan ng libingan. Pagkatapos sa isang tinig na umalingaungaw ng kapangyarihan at habag, tinawag niya, "Lazaro, lumabas ka." At sa pagkagulat ng lahat, lumabas si Lazaro mula sa libingan, buhay at maayos, nakabalot pa rin sa kanyang mga damit panglibing. Ipinakita ng himalang ito sa lahat na kahit ang kamatayan ay hindi makakapigil sa kapangyarihan ni Jesus. Sa isa pang pagkakataon, dinala ni Jesus ang 3 sa kanyang pinakamalalapit na kaibigan sa isang mataas na bundok. Walang babala, nagbago ang anyo ni Jesus. Ang kanyang mukha ay nagningning na parang araw at ang kanyang mga damit ay naging nakakasilaw na puti. 2 figura ang lumitaw sa tabi niya, mga dakilang bayani mula sa nakaraan na nakikipag-usap sa kanya. Ang sandaling ito, nakilala bilang ang pagbabagong anyo, ay nagpakita ng banal na kaluwalhatian ni Jesus sa kanyang mga kaibigan na iniwan silang namangha at nagbigay sa kanila ng sulyap sa makalangit na kaharian. Ang pinakadakilang himala ay nangyari pagkatapos na si Jesus mismo ay ipinako sa krus. Ang kanyang mga kaibigan at tagasunod ay labis na nalungkot, iniisip na ang lahat ay nawala na. Ngunit sa 3 araw, nang ang ilan sa kanila ay pumunta upang bisitahin ang kanyang libingan, natagpuan nila itong walang laman. Sinabi sa kanila ng anghel, wala siya rito dahil nabuhay siya ayon sa sinabi niya. Nagpakita si Jesus sa kanila na buhay, ipinakita ang kanyang mga kamay at tagiliran, pinatutunayan na nalampasan niya ang kamatayan. Ang himalang ito, ang muling pagkabuhay, ay ang pundasyon ng pananampalataya para sa marami na nagpapakita na ang pag-ibig at buhay ay mas malakas kaysa kamatayan. Sa parapida ng mga himalang ito, nagturo si Jesus ng mga aral ng pag-asa, pag-ibig at ang pangako ng mga bagong simula. Ipinakita niya na sa pamamagitan ng pananampalataya, walang imposible at laging may liwanag sa kadiliman, handang gabayan tayo sa isang hinaharap na puno ng hiwaga.